Welcome sa ating podcast. Maligayang bagong taon po sa ating mga kababayang patuloy na sumusubaybay sa ating programa, ang JCA Law After Office. Dito pinag-uusapan natin ang mga isyong may kaugnayan sa immigration dito sa Canada. Siyempre, kasama pa rin natin ang isang kilalang immigration lawyer dito sa Canada. Walang iba kundi si Attorney Jake Aguilar. At ako naman po si Josephine Bacani. Magandang tanghali, Magandang Pen. tanghali, Magandang tanghali. Attorney Jake. Ayan. Medyo excited ba kayo, Sir Jake, sa ating pag-uusapan ngayon? Yes, lagi naman tayong excited, lalo na papasok ang bagong taon, magbagong buhay. I mean, new hope, sabi nga nila. Right. Itong 2025, medyo marami tayong pinagdaanan na challenges, especially mga kaibigan natin, mga kababayan natin. Pero hopefully, 2026 is mas magaang ng kaunti. Tingnan natin kung ano, mamaya pag-usapan natin yan. Right. Sobrang laki ng mga pagbabago, ano. Itong immigration special natin ngayon, year-ender, ay kabibilangan ng dalawang parte, no? Yung una nga, sabi ni Sir Jake, pag-uusapan natin yung mga nangyari nitong 2025, no? At ang magiging part 2 naman ng special edition natin ngayon ay magko-cover naman ng mga moving forward or future immigration results, no, Sir Jake? Yeah, tsaka ito po para sa mga nanonood dyan, para nag-iisip-isip kayo kung panonoorin niyo pa ba yung, yung mga susunod na sasabihin namin. Para ito sa mga, nandito na, Right. na mga kaibigan natin na temporary residents na nangangarap maging PR syempre. At kahit yung mga nasa labas din, mga kaibigan natin na nasa labas ng Canada na nagbabalak-balak din pumunta dito, okay pa ba ang Canada? So yung mga, kung ganun kayo, pwede nyo panoorin yung mga sasabihin pa namin kasi gusto namin magbigay ng gabay sa mga yun nga, na nangangarap maging permanent resident at some point. Either nandun na kayo sa journey, nandito na kayo sa Canada, either student kayo or a worker, or nag-iisip-isip pa lang, itong programa ay para sa inyo. Alright, tama po yun. So, simulan natin ang part 1 ng ating year-ender immigration special. So, nung nakarang taon, 2025, itong paghihigpit nga, no? Maraming mga estudyante yung pinauwi, yung mga nagtatrabaho dito, naapektuhan din. Maraming pinasarang kumpanya. Correct. Sa pagba-violate, no? Ng mga ESDC rules or IRCC rules. Yeah. So, yun yung tema nung 2025. Yung mga Right. paghihigpit, mga pagbabawas, yung immigration levels plan, nabawasan siya. Epekto ito nung mga policies din na nagsimula. Actually, 2024 pa. If we look back a little bit more, kasi nung mga nakarang taon, 2022, 2023, 2024, medyo apektado yung ekonomiya ng Canada, lalo na yung mga employers natin. Marami sa kanila nag-declare na ng bankruptcy, nagsarado na. At yung iba naman ay hindi man naging bankrupt pero nagbawas-bawas sila ng tao or ayaw na muna nila nga mag-renew ng mga Lisensya siguro nila. workers nila, yung kung may mga naka-work permit sa kanila na employee, ayaw na muna nilang i-renew yun. So, yun yung naging tema ng 2025, yung mga paghihigpit. Kasi nga din, at that time, medyo mataas yung inflation rate, mataas ang presyo ng mga bilihin, at saka yun nga, nawawalan pa ng mga trabaho. So lalo na yung mga Canadians din kasi kailangan nating, although nabanggit natin para ito sa mga temporary residents, pero syempre kailangan nating i-consider yung saloobin ng mga citizens dito sa Canada. Bakit? Kasi sila yung botante. Right. Sila yung bumuboto sa mga politiko na nakapwesto ngayon. Without their support, yung mga politician natin mawawala sa pwesto. Kaya kailangan nila makinig sa hinaing ng mga citizen, whether it's good or bad or tama man o mali, kailangan nila makinig. Yun na yun mismo kasi naging tema nga nung early this year, 2025, di ba, nag-resign si Prime Minister Trudeau. Mostly because of immigration. Immigration ang isa sa pinakamatinding issue noon. Ang Liberal Party kasi nagpapasok siya ng, totoo naman din, maraming temporary residents. Nag-balloon yung dami ng temporary residents ng Canada from 1 million to about 3 million in a short time, mga 15 years. Under sa leadership ng Liberal Party. And sila ngayon ang sinisisi ng opposition, di ba, ng conservative. Dahil sa mga pinapasok nila daw na tao, yun nga, we can have our a different opinion on that, pero yun ang sinasabi ng opposition at marami rin silang followers, marami ring botante sila. So yun ang sinasabi na liberal ang nagpapasok ng maraming tao dito at yun ang sanhi
Ba't tayo Yeah, naghihirap? nagkabal- Sabi nila. O kaya, tinan nyo ang mga housing natin. Ang mamahal, hindi na natin ma-afford. Ang pagkain, tinan mo, mahal-mahal na. At walang yung mga citizens natin, especially yung mga new graduates. Hindi Yeah. sila makakuha ng trabaho unlike before. So yun, dahil doon sa narrative na yon, na bumaba yung support ng liberal, and ito nga yung nagtulak kay Prime Minister Trudeau noon, early this year, na mag-resign. At napalitan siya ni PM Carney at medyo sabihin natin nakachamba lang din ang liberal dahil nakaupo pa rin sila sa pwesto. Dahil sa pagpasok naman ng issue kay Trump sa trade war. So that's another issue. Maybe we'll discuss that in some other time. Days, Yeah, in coming days. Pero anyway, just for you to understand, sa naging issue na yon, naisip ng mga tao, baka si Carney ang kailangan nating leader para tapatan si Trump. So for some reason din, nagstay sa power yung liberal. Pero alam ng liberal na andyan lang yung conservative. Kung nasa tabi-tabi lang siya, pwede silang palitan almost anytime pagka hindi nila na-solve yung problema. So anyway, ayun yung naging solution. Supposedly, magbawas nga ng immigration levels. Kaya yun yung tema ng 2025 Yeah. immigration levels plan bumaba. Yung goal nila na babaan ng 5% population. Kinap nila sa 5% ng total population ng Canada yung levels ng temporary residents. Sa ngayon kasi nasa 7% yata or 8% eh. Medyo mataas. So yun, gusto nilang ibaba sa 5%. So definitely, marami sa ating mga kababayan ang unfortunately mapapauwi. Or I don't know Napauwi kung ano. na. Or napauwi na. Or hanapan pa ng ibang paraan. May mga paraan pa naman. Ayan, at least may mga naririnig tayong mga TR to PR na rumors, extensions, yeah. mga ganon. So, yun din. Kahit pa paano, meron tayong konting pag-asa. Kaya nga tingnan natin, 2026, mangyayari na ba yun? Yan, pag-uusapan natin yun sa part 2. Pero yun muna, yung tema natin. Yung part 1 na yan, no? Kaka-cover din natin yung mga estudyante, mga international students, Sir Jake. Parang yung CRS na mga yan ay mataas din, ang hirap abutin. Kaya yung mga hindi nakapasok dyan, talagang pinapauwi na rin. Yeah, so bukod sa yung CRS points sa express entry, medyo mataas pa din. Tingnan natin yung mga naging epekto sa mga estudyante. So nagkaroon ng cap, di ba, sa study permit. And then, hindi na lahat din ay eligible yung asawa na makakuha ng open work permit. Dati kasi, pag estudyante ka dito, yung Automatic. halos automatic, yung asawa mo kasama. So yun nga, yun yung nag-cause ng pagbalon ng pagdami ng tao din dito. If I remember it right, dati nga din talaga pag estudyante ka, ikaw lang din talaga. Hindi mo pwedeng isama yung asawa mo or mga anak mo, doon lang sila muna sa Pilipinas. Ikaw muna makipagsapalaran dito sa Canada. Pag naging PR ka na, tsaka mo na sila madadala dito. So matagal pa yon. So yun nga, nagluwag din talaga ang Liberal Party at hinayaan nila makapasok yung asawa, makakuha ng trabaho, open work permit pa yun na hindi kailangan ng LMIA. Pati yung mga anak, halos lahat sila, kung marami kang anak, madadala mo sila dito at pwede sila mag-aral dito. So yun ganun kaluwag nga din dati. Pero for now, may mga limitation na. So hindi na lahat pwede magkaroon ng open work permit. At minsan nga din, nakakakuha tayo ng mga cases na yung mga study permit din ng mga anak hindi na na-approve. Hinigpitan din nila mga eligibility ng mga PGWPs na ito or SOWPs. Definitely. So sa PGWP, kailangan na ng mga English test ngayon. Dati wala naman yon. So, by the way, yan, yung English natin, language, importante yan. So, ngayon pa lang, kung nakikinig ka at balak mo maging PR sa Canada at some point, simulan mo na yung pag-i-improve ng language mo. So, syempre, number 1 is English kasi English speaking tayo doon sa Pilipinas. Pero yung French, i-consider nyo din. So, yan, mamaya pag-usapan pa natin ng konti yung French language na yan. Ito nga yung nakafocus nga ang IRCC din, no, sa pagpapasok ng mga aplikante. They consider the category-based selection, Sir Jake, para sa mga candidates, no? Yeah. So, isa pang ano din yan, mga changes na nangyari, yung category-based, which is, I think is good for the country din. Kasi syempre nga din, kung ano yung kailangan ng Canada, yun yung pupunuan natin. So, maging ano tayo, aware sa kung ano yung pangangailangan ng Canada. Kasi syempre, wala naman tayong ibang choice kundi sumunod dun. So, kung ano yung pinost nila na sinasabi nilang ano yung category na kailangan nila at ipopromote nila na para maging PR, yun ang ipoprioritize. So, kung ikaw ay
wala doon sa category na yon, medyo pag-isip-isipan mo na kung kailangan mo ng change of career. Kasi importante din yun. Dito naman sa Canada, welcome na welcome yun na magpalit ka ng career. Pwedeng-pwede yun. Basta nga din maging strategic yung decision mo. At some point, pag-usapan din natin ng mas malalim-lalim pa yung change of career. Pero ano lang, ang bottom line is, alamin natin kung anong kailangan ng Canada, saan ba ito patutungo, ano bang mga trabaho ang gusto nilang i-prioritize, and then sundan natin yon. So, kung kailangan natin magpalit ng career, consider natin siya. Yeah. Nakinata nagtulak, Sir Jake, ang Liberal Party, yung massive TR to PR extension. Yung mga, mga ganon. So, yung kung may naririnig nga kayo mga TR to PR rumors, ginawa na nila yun noon around COVID time. So, possible na mangyari ulit ngayon yon. And in fact, kino-consider nga nila yon, kaya maugong na siya. By the way, kung isa kayo sa mga temporary residents dito, yun nga, maghanda na kayo. Make sure i-ready niyo yung mga documents niyo. Pero maugong siya, and it makes a lot of sense nga kasi nga pag naging PR na yung mga yon, na-absorb na, di ba? Hindi na rin kailangan ng mga LMIA, kung kailangan pang mag-renew ng mga work permit, hindi na kailangan kasi kung permanent resident ka, you can work for anyone. So, malilesen yung friction ba na tinatawag. Plus, yung mga employers din, mas may encourage sila na mag-hire din sa mga PR na yon kasi hindi na nga nila kailangan mag-apply pa ng LMIA. So, hindi na nila kailangan gumastos, hindi nila kailangan mag-aksaya ng panahon sa application na yon. So, overall, mabuti nga yon. Ang pumipigil na lang doon, ayun nga, yung opposition pa din. Sa ngayon, ayaw ng opposition na gawin yon kasi nga din, hindi din natin sila masisisi kasi gusto nila unahin pa rin syempre yung nandito na, yung Canadians na, tsaka yung mga existing PR na, unahin daw muna bago i-absorb yung mga temporary residents. So yun, kaya hindi din pa mai-push yung TR to PR kasi inaalam pa nga din yung mga conditions, di ba? Plus, meron pang mga opposition. So, pag medyo nabawasan na siguro yung opposition na yun, which is, ito nga, it's happening. Kasi nga, as you said, dalawa na yung lumipat. And ang balita din, meron pang kasunod yun. May mga susunod pa daw. Sila din mismo kasi syempre galing sila sa conservative. May mga nakakausap sila, mga kasamahan nila. So alam nila na meron pang ibang consider din na lumipat palalo sa liberal. So yung mga ganong insights sa totoo lang, I think maganda na we pay attention to that kasi yun nga yung magsisignal sa kung anong mangyayari, mga posibleng mangyari next year. Speaking of LAMIA, Sir Jake, LMIA, naapektuhan din yan, Sir Jake, di ba ang tinatanggap na lang ngayon ay yung high wage na LAMIA? Yeah, magandang balita din. May magandang balita tayo dyan. Kasi, well, yun nga din, unang-una, isa yun sa mga measures na ginawa nila para lagyan ng break yung levels nga ng temporary residence. So, ibig sabihin, so far, at least, yung policy na hindi mo na ipaprocess yung low wage na LMIA dun sa mga lugar na may mataas pa na unemployment. So, kung tutusin, medyo may sense din naman. Kasi nga, again, para mabigyan ng pansin yung hiniing ng mga citizens. Sinasabi kasi nila, kami nga walang trabaho, ang taas nga ng unemployment, di ba? Tapos, papasok kayo ng papasok ng mga temporary residents, kaya kami walang trabaho dito. Anyway, again, tama man yun o mali, yun ang hiniing nila. So, kaya hindi muna pinaprocess, at least yung low wage, doon sa mga lugar nga na may mataas na inflation rate, which is 6% or more. Halos buong bansa, halos lahat ng city na malalaki dito sa Canada, ganun yung unemployment rate, more than 6%. Pero so far, may news tayo na bumaba yun yung level na yon. So this December, from 6.9%, bumaba sa I think 6.5%. So 0.4% yung change. And significant yun kasi papalapit tayo dun sa below 6%. And kung mangyari nga yun, di pwede na naman ulit mag-apply ng LMIA for low-wage workers. So, ng study sa mga epekto sa estudyante, di ba? Open work permits. Medyo humigpit din nga. Dati kasi nga, yung asawa, kung ikaw ay may trabaho dito sa Canada, yung asawa mo pwedeng makakuha ng open work permit. So, napakaluwag nga noon. Pero so far, ang nangyari, hindi na lahat pwedeng makakuha ng spousal open work permit. Yung nasa tier 0 or 1 na lang. Or pwede rin yung tier 2 or 3, kaso mayroong specific list.
So, yun yung mga effects sa mga workers, ano. And then, yan, nabanggit mo kanina, yung focus dun sa mga category-based selection. Ano pa ba? So, yun, isa pa, Yung immigration nag-pause. pilot program, Sir Jake. Immigration, pilot program, yung sa caregivers, yan, pretty sure maraming kababayan natin ang naapektuhan or medyo na-disappoint doon sa balita. Itong December lang din nilabas yun na hindi muna daw nila itutuloy yung pag-open ng program na yun sa March. Kung maalala nyo, itong March, di ba, nag-open siya. Right. March 2025, March 31, if I'm not mistaken. Ano? And then, ang dami nag-apply. More than 50,000 yung nag-apply doon. And then, mga 5,000 lang yung natanggap. So, hanggang ngayon nga, wala pa tayong, kasi may mga clients tayo na in-assess doon, ano, wala pa tayong natatanggap na AOR or Acknowledgement of Receipt ng application. So, yun kasi yung first document na dapat matanggap natin. So, ano na ngayon, December na, magbabagong taon na. Wala pa tayong ganon. At balita ko yung mga ibang tao din, wala pa talaga nakakatanggap. So, medyo delayed ang processing. And I'm not sure kung yan yung pinaka-reason din. Pero ang nabanggit ng ARCC, hindi nga daw muna sila mag-o-open itong March. Kasi supposedly, in-announce na noon na mag-o-open ulit, di ba? Pero mapopostpone yun. So, at least. So, hindi naman siya canceled, hindi naman siya terminated. Kasi minsan, yun yung confusion na, wala na ba to? Ganyan, paano na? Maghanap na ba kami ng ibang pathways namin? So, pwede pa naman. It's just that, hindi sa March. So, baka April, hindi natin alam. Or pwedeng May or June or July. We don't really know yet. So, hindi pa clear din kung kailan mag-o-open. Pero what we know is, hindi sa March. Hindi siya mag-o-open ng March. Ito naman, Sir Jake, isa rin sa mga pinakamalaking news last year, yung Bill C-3 regarding citizenship. At maraming confusion about I know. dito. So, meron nga tayong video for that. And medyo marami rin nga tayong natanggap na inquiries. So, kailangan natin sigurong i-clarify yun. Ano? So, gawin natin dito yung clarification. So, ang Bill C-3, para yan doon sa mga pinanganak sa labas ng Canada. Pero at that time, yung magulang nila or isa sa mga magulang nila ay Canadian na. So, doon siya applicable. Ano? Again, before the Bill C-3, explain muna natin ano ba yung sitwasyon before the Bill C-3. Kasi dito nga sa Canada, para ang isang tao maging Canadian, supposedly dapat dito ka pinanganak sa Canada. Paano nga pag sa labas ka pinanganak, paano, hindi ka na Canadian? Yeah, supposedly ganun eh. Pero kahit paano, ina-acknowledge nila na Canadian citizen ka pa rin kahit sa labas ka pinanganak kung at least isa sa mga magulang mo ay Canadian. Pero may limitation yon, yung first generation nga lang. So yung unang pinanganak lang sa labas ng Canada ang Canadian. Kung yung pinanganak na yon, yung generation na yon, ay nanganak din ulit dun sa labas ulit, nagkaanak din siya ulit, hindi na yun Canadian. So yun yung limitation before Bill C-3. And again, exception ito dun sa rule ng Canada na dapat dito ka sa Canada pinanganak. So i-clarify natin na yun yung pinaka-priority ng Canada. Kung magiging Canadian ka at birth, dapat dito ka sa Canada pinanganak. So kung pinanganak ka sa labas ng Canada, exception yun. Binibigyan ka ng exception kung ang magulang mo ay Canadian. Kahit pa paano exempted ka na binigyan ka ng Canadian citizenship at birth, kahit sa labas ka ng Canada pinanganak, kung isa sa mga magulang mo ay Canadian. Pero sa first generation nga lang. Second generation, third generation, hindi na, di ba? Pero with the Bill C-3, kahit second generation ka, third or so on, magiging citizen ka ng Canada, pero dapat nung pinanganak ka, Canadian na yung parents mo, di ba? So, yun siguro yung kailangan nating i-clarify kasi may mga natatanggap na inquiries na baka nga daw applicable sa kanila itong Bill C-3. Para maging applicable sa inyo yan, tanungin nyo muna yung sarili nyo. Nung pinanganak ba kayo, yung magulang nyo ba Canadian na? Yun muna. So, kung Canadian yung magulang nyo nung kayo ay pinanganak, baka pwede. So baka, maybe if you have further questions or gusto nyo makuha yung citizenship nyo, maybe you can get in touch with us. Pero kung hindi naman Canadian yung magulang nyo nung kayo ay pinanganak, baka hindi applicable sa inyo ito. Baka kung ang magulang nyo naging Canadian later on na, kumbaga buhay ka na eh. Tsaka naging Canadian yung magulang mo, hindi applicable sa iyo yung Bill C-3 na ito. Para lang ito dun sa mga nung pinanganak, Canadian na
yung parents. So yun lang. So yun lang yung gusto nating i-clarify kasi baka nga may mga na-confuse doon. So yun lang, just to clarify that portion. Dapat nung pinanganak ka, Canadian na yung magulang mo. Pero ito, applicable lang ba ito, Sir Jake, ang Bill C-3 na ito sa mga ipinanganak ng first degree ba ang tatawag niyan? Am I using the right term? Prior to the effectivity of this bill. Yung Bill C-3, applicable na siya doon nga sa kahit second generation, third generation, etc. Basta, Kasi na-approve na yung Bill C-3. okay. Nung hindi pa siya approve, hindi citizen yung second generation and so on. Okay. Pati ako na-confuse. I know, nakaka-confuse. Medyo mahirap siyang intindihin. Right. Pero ganun lang. So yung before Bill C-3, ang magiging Canadian lang yung first generation. But with the Bill C-3, which is now batas na siya, operational na siya yung batas na ito. So yung pinanganak na second generation, third generation, and so on, pwede na rin sila maging citizen. Matik na. So wala nang stateless, kumbaga, doon sa mga generation na yon. So yun yung epekto ng Bill C-3 na ito. Okay, so sana naliwanagan natin mga tagapanood, Sir Sige po. Jake. So, About, kung meron pa rin na-confuse, comment na lang po kayo. Para po maliwanag natin. Pero kasi medyo technical siya, sabihin natin ganun. So, hindi siya madaling intindihin. And hopefully po napaliwanag natin ng mabuti kahit paano. Pero kung may na-confuse pa rin, let us know na lang po. Baka nga, ditong pagpasok ng 2026, we can go live na rin para may mga makita natin, Sir so Jake. bagong taon, again, magbagong buhay. Right, So, isa po sa plano natin na by next year, 2026, so next week na yun, di ba? Yeah. We will start live. So at least para habang nag-uusap kami, pwede kayo mag-comment Ask dyan questions, para masagot natin kahit real paano in time. real time. Hindi naman yun magiging parang Q&A. We have a Different program program sa FTV. for that sa FTV. Pero at least kahit paano, malalaman natin kung yun nga, yung I mean, in Interesado real time din, kayo, yung mga explanation natin, does it make sense? Right. Intindihan ba? O kulang pa? Kailangan pa ba natin explain pa ng kaunti pa? So, yun po. Tsaka, mas maganda rin na kahit paano may nakakausap din kami. Kahit sa message lang. Baka at some point, allow namin yung mga phone patch ba? Tawag doon? Yeah, that's right. Para lang din, yun nga, para sa inyo itong programa, para sa mga nagbabalak maging PR dito. So, subukan natin yun. Mag-experiment tayo next year. Yeah, by the way po, ang FTV po, live po yan tuwing Wednesday, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Kasama si Atty. Jake Aguilar at si Miss Jean Aguilar. Diyan po pwede kayong magtapon ng mga Q and Ayun po, questions. talagang dedicated siya sa Q&A. Right. So, yun. Kung may mga tanong kayo, that's the place to go. Right. And in a nutshell din, di ba, Sir Jake, kailan naman ba yun? Si kay Ina naman, siya, by invitation. So, wala siyang regular schedule, but every now and then, invite tayo ni Ina. More on commentaries naman, yung mga discussions naman din. Ayan. So, bago natin talakayin, or pumunta na tayo sa pinakahuling mabigat So, ano pa ba? So, yung itong Bill C-3, Bill C-12, yung being the C-12 last. naman. So, may C-3, parang kalsada. No? Ito yung pagpapaiting ni Sir Jake ng Federal Authority over Immigration. So, ayan, bali-balita din ito. So, ito, hindi pa ito batas as far as I know. Propose pa lang. Propose pa lang siya. Yung Bill C-3, yes, batas na yun. Yung C-12, under construction. So, anyway, siya, yung pinapalakas yung power ng IRCC din para itigil, for example, yung mga application na natanggap na nila. So normally kasi hindi pwedeng pag natanggap na nila yung application dapat i-process na nila yun Hindi nila pwedeng isauli midstream ba. So but with this C-12 pwede na nilang gawin yun. Pwede nilang i-terminate or even nga kahit na-issue na daw nila, kumbaga nabigyan na ng sabihin nating work permit or study permit, pwede pa rin nilang i-terminate yun or ipa-cancel. So medyo matinding power yun. Kaya nga din maraming critics din dito. Kaya hindi pa rin siya nga naipupush kasi marami pa siyang marami pang kumukontra. Pero ang ang rationale nito, para nga makontrol kasi yung sa experience nga natin recently, medyo nag-overflow nga din talaga. So medyo dumami yung tao dito
na hindi kayang i-absorb na ng buong Canada kasi nga din, as you know, nagka-problema si Canada after COVID nga. So, hindi na rin talaga din ma-accommodate yung dami ng tao. So, dapat daw may emergency powers din ang government para ma-address yung mga ganoon. So kaya din ipinupush itong C-12 para mabigyan ng kakayahan ng gobyerno na i-correct yung pagkakamali like right away. Yeah. Pero again, merong mga napataas ang kilay dito kasi nga masyadong broad yung powers at saka medyo medyo magiging harsh yung result kasi imagine ka na, let's say worker ka na, may work permit ka na, pwede pang bawiin yun. So, di ba, parang sabihin natin unfair naman doon sa taong mangyayari, doon sa mga matatanggalan ng work permit. Pero so far naman din, from what we know from the government, even if they have this kind of power, hindi naman din nila gagamitin ng ganun-ganun na lang. And as far as I know, gagamitin nila siya doon sa mga may hinala sila kahit papaano na yung work permit nila or yung papeles nila nakuha sa pamamagitan ng fraud siguro. Kasi ngayon din, medyo dumami yung mga issues ng ganun eh. Kasi sa sobrang tindi nga ng competition na dito, marami nang umasa sa mga fraudulent means para lang makakuha ng papel. One example of that is yung fake na LMIA nga, yung like fake employer. Si employer, kunyari lang na mag-a-apply siya ng LMIA, hindi niya naman talaga kailangan, di ba? So yung mga ganun siguro yung tina-target ng gobyerno. So hindi na, but anyway, as far as we know din, minsan yung mga lehitimong tao naapektuhan din. So kahit na wala silang ginawang mali, pero dahil sa ginawa ng iba na mga fraudulent activities nga, at some point naapektuhan na rin sila. One good example of that, yan tungkol sa LMIA na rin, parang gano'n na yung mga job offer ba? Dati, di ba kasi yung job offer, meron points yan sa express entry, di ba? 50 points up to 200 points. Ngayon, wala nang ganung points. So, even if na lihitin mo kang merong job offer, kahit wala kang ginawang mali, hindi naman fraudulent yung job offer mo, wala ka na ring points dahil nga nadamay ka na rin dahil pinatigil nung gobyerno nga kasi medyo naging talamak yung ganoong practice, yung nabibili, babayaran mo lang si employer mo para magkaroon ka ng 200 points. So, parang instant PR ka na nun kasi 200 points, napakalaki nun. Even 50 points, actually, napakalaki na din. So, yun lang. So, ayun. Yeah, with that power, Sir Jake, yung ding PR, hindi rin basta-basta na you can proceed sa citizenship eligibility, no? Kasi kaya pa rin nilang bawiin kahit PR ka kapag ka may mga, possible pa rin, pero at least pag PR na, medyo hindi na basta-basta unless nga lang din na may fraud ulit, Pero kung PR na kasi, mas mahirap siyang bawiin eh. Kasi yung privileges ng PR halos parang citizen na rin eh. Kumbaga may protection na siya under the law. Yeah, no? Okay, siguro naman this time pwede na tayong we can go deeper sa express entry, Sir Jake. Noong 2025, may napansin ka bang pattern, Sir Jake, with regard to the draws and selections? So, express entry pa din yung flagship. Yeah. Andyan pa rin siya, pero merong bali-balita na baka i-overhaul na siya kasi masyadong matagal na din siya. So, maaring mapalitan siya. Who knows, baka itong 2026 nga din. And kung ano man yung changes na yun, hindi pa natin sure din. Pero ang isang trending ngayon na nakikita natin, yung category-based draws nga. So may 6 na categories and sa nabanggit natin kanina, alamin nyo yung categories na yun kasi mas mababa yung points na required doon. So yun yung bottom line nun eh. Unlike dun sa express entry, na usually ang pinaka pathway natin dun sa express entry na yon, yung eligibility criteria natin is yung Canadian Experience Class CEC. Ang basic requirement naman nun is nakapagtrabaho ka dito sa Canada for at least 1 year. And yung tier mo, tier 3 or higher. Kung na-meet mo yon, pwede ka mag-create ng profile at least. Pero next step nga is i-compare ka dun sa pool, sa mga nasa express entry pool. And then you need to have a CRS points of at least 515 sa ngayon, Kasi yun yung nakikita natin na minimum na na-draw for under this category, CEC, sa express entry. So, 550, medyo mataas yun. You probably need more than that kasi nga minimum lang yun. Around mga 530 man lang sana. 530 or even higher kung kaya mo. Pero hindi nga yun ganun kadali. So, kung hindi mo kayang makipag-compete doon sa main arena, sabihin natin ganyan, you may want to consider yung category-based draws kasi mas mababa nga yung CRS na required doon. Pero you have to meet that other criteria na nandun ka sa category na yon, di ba? So may mga category yon. One thing to note is yung French. Ito lagi natin itong binibida.
yun lang ang pinaka-requirement lang doon is you have middle proficiency doon sa French language, meaning around 7 out of 12 na proficiency sa French language. Kung meron ka nun at na-meet mo yung CRS, which is at some point nga na parang nasa 430 something na lang yung CRS na kailangan sa French category. Pero what I can say, it's substantially less than dun sa CEC. Kung CEC, sabi nga natin kanina, 515 yung kailangan mo. Sa French category, nasa 400 something lang. 450, 460, 480. Parang nakatawad ka, di ba? Pero yun nga, you have to meet that criteria na dapat marunong ka mag-French. So yun lang, yun yung take away doon. At least it gives us another way to compete, di ba? Is it really advantageous, no, kapag French speakers ka? What can you say, Sir Jake, about dito sa Francophone immigration strategy ng IRCC? Sabi na rin ng immigration, tataasan pa nila yung levels ng draws. So sa ngayon nga, itong 2025, isa na siya. Siya na yung pinaka may malaking draw. So based dito sa data natin, 48,000 yung na-draw under this category, which is the highest for any category as far as I know. So madami na silang na-invite dito sa category na ito. And from what we know nga, dadami pa yan. Kasi yun ang sinabi ng gobyerno na dadamihan pa nila yung percentage ng ini-invite nila maging PR under this category. So ayan, pagkakataon na ng kung sino man nakikinig dyan, di ba? Especially kung nasa labas kayo ng Canada. Pwede nyo naman itong gawin sa labas ng Canada. You don't even have to be here to study French, di ba? Sa Pilipinas, sa Alliance, doon tayo din nag-aral. Pwede kayo doon. Tsaka ngayon, ang dami ng ways to learn French. May Duolingo na, di ba? Tsaka maraming apps dyan. Anyway, nasa sa inyo na yun kung ano yung method ninyo, di ba? Pero the only thing is, kailangan yung ma-meet yung requirement nga na 7 out of 12. And from what I know, ang kailangan yung spend in terms of time is about 2 years. More or less. So, siyempre may mga taong mas mabilis doon ang pacing nila o talagang kinareer nila. May ganon. May mga balita tayo na nami-meet yung requirement in about a year. And then yung iba sasabi, a year. Gusto ko na ngayon. Hindi pwedeng ganon. So, siyempre kung gusto mong maging PR, paghandaan mo siya. Hindi pwedeng in an instant maging PR ka or maging competitive ka. Hindi ganun kadali yun. You need to plan ahead. Pero for those outside of Canada, at least, lalo na yan sa Pilipinas, pwede nyo itong i-consider, di ba? Na mag-aral kayo ng French and then pag nakuha nyo na yung right score, pwede na kayo mag-apply dito. At least hindi kayo ma-pressure dito kasi nga din, pag nandito ka na, kailangan kumayod, mataas ang bilihin dito, mataas ang cost of living. So para bang ang dami mong gina-juggle, di ba? Yung trabaho, pag-aaral, etc. Pero kung nasa labas ka, masabihin natin mas relax kasi unang-una, yung change of environment, you don't have to deal with it yet. Kung nasaan ka man ngayon, siyempre mas komportable ka dyan kahit pa paano, di ba? Idagdag mo na lang yung pag-aaral mo ng French siguro and then at some point nga, pwede kang magkaroon ng way para makapunta dito. Again, 1 to 2 years siguro na investment in terms of time. And then, at the end of the day, it's up to you. Yeah. Talagang may advantage kapag French speaker ka, no? Pero, Sir Jake, marami nagre-reklamo kasi ang hirap daw talagang abutin at hirap pag-aralin itong French na ito. Totoo naman yan. Anong goal ng immigration, Sir Jake, about pushing this kind of strategy? So, in terms of goal, talagang priority nila nga. So, wala nang kaduda-duda yon. So, gobyerno na mismo ang nagsabi noon. It is not even my opinion. It is a fact na ni-release ng government yung objectives nila when it comes to the French language. So wala nang kaduda-duda yon na binibigyan nila ng priority yung mga French speakers, not just for PRs but even for to get work permits. May mga special privileges yung French speakers na makakuha ng mga work permit. So yun lang. I don't know like what else to say with regards to that, pero yun lang yung, sabihin natin, pinakamadaling kunin, pinakamadaling abutin. We always get questions, paano ba magiging PR dyan, paano, puro paano eh. So, pag nilayout mo naman yung kung paano nga, nakikita nila, mahirap talaga. Walang madali eh. Kaya nga competition siya eh. Kaya nga din maraming hindi pa maging PR sa ngayon eh. Kasi sa sobrang dami na gusto maging PR sa Canada, di ba? Sabihin natin, umaapaw eh. Ang kailangan lang ng Canada, limited eh. So, out of those numbers na gusto makapunta dito,
sinasala ng gobyerno yun eh. So, definitely, mahirap or hindi ganun kadali. Pero, doon sa mga pipiliin mo, parang choose your own poison eh, parang ganun. Alin dito yung kaya mong gawin? Makakuha ng, for example, employer na susuportahan ka, magbigay ng job offer sa'yo. Eh, depende sa employer mo yun eh. Oh. Kung kaya mo yun or kung may employer ka na kakilala na ganoon, then why not? Pero depende yun sa ibang tao, di ba? Hindi mo control yun eh. So yung French, yun yung nakikita ko na kahit pa paano control mo yun, di ba? Hindi mo kailangan magpaalam sa kahit kanino eh. Wala kang employer na kakausapin. Hindi mo kailangan ng job offer or whatever. Kailangan mo lang mapasa yung exam nila. So everything is basically up to you. Yeah. So, ikaw na lang ang mag-decide, di ba? Kung saan ka lulugar. So yeah, isa sa mga nagbibigay points rin, Sir Jake, itong Canadian Experience Class for your Express Entry profile. Marami pa rin ang umaasa kasi dito, Sir Jake. Pero bakit ang invitation ay hindi ganun kadami? Kasi nga, nagbabawas din talaga sila sa ngayon. So, hindi pa nila mabigyan ng full consideration yung mga kasi yung infrastructure ng Canada din kailangan mag-cope up. The housing definitely, kaya nga daw mahal ang housing ngayon kasi sobrang dami ng tao. And ito 100% gusto ng Canada na dumami ang tao dito. And even the opposition, yung conservative, gusto nila yon. So walang politiko na nagsasabi na ayaw natin ng tao. Ang question lang is yung dami. Gaano ba kadami? Gusto natin ng tao, yes, pero gaano ba kadami? So, gusto natin ng madami, especially yung current government natin. Gusto nila ng madami, pero syempre nga din, kailangan mag-upgrade din muna yung infrastructure. So, yun din ang parang sinasabi ng ibang opposition. Hinahinay lang. Hintayin natin na medyo makapag-adjust din yung bansa, yung infrastructure, bago natin papasukan yung mga iba pang tao. At saka yung opposition din. Ang mas gusto nila actually yung economic na tinatawag, economic immigrant. Sige, gagawin natin PR yan, pero tingnan natin ano bang may tutulong sa Canada yan. Right, Makakapagtrabaho ba yan dito? Malaki bang susweldo niya? Malaki ba yung babayaran? Yun yung mindset ng iba, which is, kung titingnan mo, fair naman din. Pero sa Express Entry, no? Pag-usapan naman natin itong differences ng successful CEC profile at ang unsuccessful CEC profile para makapag-ready rin ang mga tao. Siguro ang isang natin dyan, may bibigay na payo, yung profile mo, pagbutihin mo. So, i-push mo pa. Kailangan gumagalaw yun. Kailangan pataas, hindi pababa. Kasi unang-una, especially dun sa medyo may edad na, which is karamihan sa atin, gano'n. Yeah. For every year kasi, nababawasan ka na ng points eh. So, hindi mo pwedeng hayaan na imbis na tumaas yung CRS points mo, pababa pa dahil sa age, So, dapat tumataas yun. So, isipin mo na ano ba yung mga magpapataas ng points mo. You have to always work on it. Hindi pwedeng, busy kasi ako, nagtatrabaho. Lahat naman tayo busy, nagtatrabaho tayo lahat eh. Pero yung profile mo, wag mo siyang pabayaan kung gusto mo maging PR. Yeah. Kasi nga, kung ayaw mo maging PR, kung ayaw mo makipag-compete, well, I think mali yung choice mo na pumunta sa Canada or what. Kasi yun nga, dito, the name of the game is competition eh. Yeah. Well, that's the way it is eh. Kumbaga, wala tayong magagawa doon. Ganun na talaga yun. You have to compete. So, kailangan i-push mo yung sarili mo para tumaas yung points mo. And a few things para mapataas yung points mo. Yung trabaho mo, dapat nasa tier 3 yan or up para at least for every year na meron kang Canadian experience, so mataas din yung points mo. So, na-offset kahit papaano yung yung pagtanda mo kasi nga mababawasan yun because of your age. So kung nagtatrabaho ka ng tier 3 or up, at least nakaka-compensate siya and baka nga lagpas pa, may additional points ka pa kahit papaano. Pero may limitation din yun. Up to 5 years lang yun. So dapat meron ka pang ibang ginagawa, which is yung languages natin. Yan yung magandang bigyan ng attention, yung language. Minsan kasi, hindi na natin pinapansin, nakapag-English naman ako eh. O nakakausap ko naman si ganito, si ganyan. Okay naman ako sa trabaho. Pero, may points din kasi ngayon eh. So, because of that, so dapat maging tayo sa points, maging conscious tayo dun sa points natin. Yung English, kailangan i-maximize natin yon. Yung pinakataas na makukuha natin, hanggang dun dapat. So, hindi pwedeng medium lang. Hindi pwedeng middle ground na yun nga, nakapag-English naman ako, naintindihan. Hindi sapat yun. Kung yung points mo is nasa middle lang, iakyat mo pa siya.
That's for English. And then again, yung French nga din, may extra points doon. So, ang dami pwedeng ma-unlock na points doon para sa French. And not just the points. Kaya nga, hindi tayo nagsasawa sa kaka-advise ng French kahit alam ko marami nang nabuburyong pag ina-advise natin to. Pero kasi ang daming ma-unlock nun. Yung points lang in itself, nakakadagdag yun sa CRS mo. So, hindi ba safe, Sir Jake, to rely on the CEC? I mean? Yun yung pinaka-safe sa ngayon kasi nga din, yun yung gusto ng Canada, yun yung benchmark kasi. So, dati rin nga kasi, ang gusto lang talaga ng Canada, tao, na makakatulong nga dito, makakapagtrabaho at some point. Regardless kung anong trabaho, basta makapagtrabaho ka. Pero syempre may priority din yung kailangan nila na specialization. So, definitely, may additional yun na points. Itong category, Sir Jake, ng healthcare and services, healthcare and social services category doon. So, ano ba ang role nito, Sir Jake? So, yun lang yung, gustong sabihin ng Canada na kung ano yung kailangan nila. So, definitely healthcare kasi yung population ng Canada, di ba, aging, maraming tumatanda, marami rin nangangailangan ng tagapangalaga. Right. So, healthcare definitely isa sa mga priority. Automatic ba na magiging PR sila kapag healthcare workers sila, Sir Jake? Walang automatic. Walang automatic. So, kasi kailangan, even sa healthcare draws, may pa rin, mayroong score. May, although ang advantage nga is lesser than dun sa general draw, CEC draw. So, parang naka-discount ka sa score. Hindi mo kailangan abutin yung like 515. Baka nasa 480, baka pwede ka na. So, yun lang yung advantage nun. But still, walang automatic. Okay, good. So, okay, patapos na tayo. Halos na-cover natin lahat yun, no, Sir Jake? Ayan, sana nga na-cover natin. Yan, sana din may mga natutunan din yung mga nanonood sa atin. For sure. Ito, kaya natin ito ginagawa para sa mga, mga ganong klaseng tao. And from what we know, there are many who are in that situation. Why? Kasi nga din, alam natin, pag may nagpapakonsult sa atin, yun din ang tanong nila eh. Diba? So, and then, we do charge for consultations, di ba, Pen? Right. And then, para nga din, yun sa mga walang pambayad siguro or ayaw nilang maglabas muna ng pera para sa mga consultation, gusto lang nila ng impormasyon. Well, this is it. That's why we're doing this para makinabang yung mga taong ganun at para kahit paano mas marami. Ito kasi YouTube naman to or online naman tayo. So anyone who's interested can follow us, get some insights. Hindi natin to ginagawa para mag-trending, Kasi hindi naman to parang entertainment video, hindi to pang viral, but more for educational purposes. And then, yun lang. So, ang alam natin, maraming interesado. So, kung nakakatulong to sa inyo, let us know. Sundan nyo kami. Maybe you can follow, you can like, para at least alam natin na may pakinabang naman yung ginagawa natin. Right. Yeah. Before we move to the part 2, Sir Jake, ano ba yung outlook ng ating Express Entry for the 2026, Sir Jake? Ano ba yung pa-prioritize sa Express Entry? Ang isang hindi magbabago, kailangan marunong kayo magbasa o alamin nyo ano ang kailangan ng Canada. Lagi naman ding nilalabas yan ng gobyerno eh. And then tayo dito, yun ang sinusundan natin. So yun naman ang nire-relay natin sa mga viewers natin katulad ninyo. So siguro sundan nyo kami para at least alam nyo kung ano nga yung mga pinaprioritize ng Canada. So yun muna. Definitely kung ano yung kailangan ng Canada. And then nabanggit na rin naman natin yan, French category, sinabi na rin. Health category na nabanggit mo. Yung STEM nga, di ba? Yung sa mga sciences, di ba? Trades, andun yun. Sa agriculture, kasama yan sa sa categories. So, yun muna. By the way, may mga particular NOCs yun, So, yung particular NOCs, yun yung tatargetin natin. Kung hindi nyo alam yung NOC, baka kailangan natin magkaroon ng separate video for that. And ang hindi pa mawawala din, yung language definitely. Language, English, and French. Kung dyan kayo mag-spend ng time, effort, money, etc., I don't think na masasayang yung effort nyo. Kahit anong mangyari, kahit magbago man yung Express Entry program later on, magbago man yung immigration program, I don't think na yung English
or yung language in general ay magbabago in the sense na sasabihin, hindi na natin kailangan yung English, kahit ano pang language yung marunong ka kahit basic lang. Okay na, I don't think mangyayari yon. So yun lang. So kung if you're looking for ways to spend your time on, language is the key. Hindi mawawala, hindi masasayang yung panahon. Okay, Sir Jake, bilang closure sa Express Entry topic natin, kung may maibibigay ka isang lesson, Sir Jake, about Express Entry 2025, ano ba yun? Grit. Sabi nga nila, di ba? Madalas din natin naririnig yan. At saka ano din, dapat meron tayong long-term plan. Ang opinion ko naman is, if you want this enough, kung gusto mo talaga, magiging PR ka. If you really want this, gawin mo lang yung mga tamang guides. Sundan nyo kami dito kung kailangan nyo pa ng further guides. Kung gawin mo yung mga yon, at some point, magiging PR ka. Hindi lang natin alam exactly when. Mahirap tansyahin yun eh. Minsan kasi may swertihan din eh. Just like in any other thing, di ba? Sa business, sa sports, minsan sa relationship, minsan may swerte-swerte din, di ba? So, sa PR aspirations nyo, minsan may swerte din. Marami din ang swinerte nung panahon din ng COVID. Yan nga, may mga TR to PR. Ang kailangan mo lang nun, job offer. May job offer ka. Ganun lang kasimple nun. Kasi nga gusto din talaga ng gobyerno na padamihin yung populasyon, yung mga PR, and eventually citizens dito sa Canada. Yung one time na ang minimum score mo lang, 75. Maaring, I don't know, may speculation na nagkamali lang sila or what. Pero that was after pandemic, sir. 75. So, halos lahat yun. So, ang kailangan lang, may profile ka. So, by the way, para ready lang. Isang tip na yan na kung kaya mo nang mag-create ng profile, gumawa ka na. Yeah. Kahit mababa, kahit sabihin mo 300. Kasi minsan may nakakausap din tayo na, di pa ako, attorney, di pa ako gumagawa ng profile kasi 300 lang eh. Alam ko naman, hindi naman ako madodraw eh. Kasi 500 ngayon ang binubunot, di ba? Parang ganun. Mabuti na yung meron kang ticket kahit pa paano. Hindi ka man mabunot or what. Malay mo, yun nga, may maugo ngayon, TR to PR, di ba? At least ready lang. At least ready ka. Pag dumating yung panahon na yun, ready ka. Pwede kang maging PR. Kaysa naman sa magsisi ka dahil hindi ka pala ready. Hihintay ka na naman. Ayun nga, yung timing kasi mahirap alamin yon. Pero kung ginagawa mo lahat, kahit pa paano, yun nga, magiging PR ka. Pero paghandaan mo yung in the meantime na tinatawag natin, tsaka lalo na ito 2025, sobrang higpit, sobrang hirap. Ang tanong, kaya mo ba? Kaya mo pa ba? Kaya pa ba ng bulsa mo? Kaya pa ba ng mental mo? Di ba? Kasi sa Canada, maraming mental challenges, di ba? True. Very significant nga dito yung mga mental issues, ganyan. Kasi unang-una, yung weather na may dito. May winter, malamig, madilim, alas 5 pa lang, 4:30 pa nga lang dati, madilim na, di ba? Yung mga ganun, maikli yung gabi. Emotional aspects. Emotional, tsaka yung... Solo kasi ng iba dito. Exactly, tsaka yung hindi tayo sanay na magkakahiwa-hiwalay tayo eh. Dati nga sa Pilipinas, di ba, lumabas ka lang, may tambay dyan, kung gusto mo ng kausapin mo siya. Dito wala kang makukuhang ganun. True. So, kahit mga kaibigan mo, kamag-anak mo, busy sila eh. Yeah. Hindi mo sila basta-basta makakausap eh, di ba? So, medyo kulang yung dito, yung ganung bagay. So, paghandaan mo yung mga ganon. So, kaya mo ba na manatili dito sa Canada, maghintay or hindi lang maghintay pero you work on your PR while you're here? Kaya mo bang gawin yon? So, yun ang mga preparation. Dapat matibay ang loob mo din. Ayun, maraming salamat, Attorney Jake. Ang dami natin na pag-usapan. Parang recap nga talaga ito, Sir Jake, ng 2025 immigration status dito sa Canada. No? Abangan niyo po ang aming part 2. Ang part 2 po ng aming year-ender immigration special will cover naman po yung mga specific situation ng ating mga international students and temporary foreign workers na andito sa Canada. Ayan, Attorney Jake, maraming salamat. Ako naman po si Josephine Bacani. See you on the next round.